Yan po yung bahay ng lola nyo guys. Ganyan po. So, and good morning guys. For today's video tayo ay maglilinis ng jajan. Yung jajan natin walang excitement, di ba? Malungkot. Kasi kung bakit guys, tingnan nyo naman yung nangyari dito sa ating garden. So ngayon, dahil hindi nag-uulan, so chance natin maglinis ng ating garden. At habang hinihintay natin, lumaki yung ating mga pananim na tinanim natin kahapon. Tapos, ang gagawin natin ay lilinisin natin itong mga damo plus yung ating bodega. Bibigyan kayo ng konting pahapyaw ng ating garden, kung ano yung itsura ng ating garden. So, hindi ko kayo masyado nailibot. Kung matatandaan nyo yung last year nung umuwi ako guys, yan po ang itsura nila ngayon. So, yung ginamit natin na plastic, ayan po siya. Pero ito iba to. Anak ko na ang ano niyan. So, tiningnan natin kung ano yung quality ng lupa. Poor soil. Makikita nyo siya guys, mabato na, maano pa, matigas ang lupa. So, hindi nila yan nahahalugog, nalalagyan ng pataba. Kaya, ang gagawin natin ngayon guys ay magbubungkal tayo ng ating mga lupa. And then, tatakpan din natin na ulit ng sheets. At umorder tayo guys ng sheets para dito sa ating lakaran. At hindi na tayo tubuan ng damo sana. Ngayon, eto, bed raise pa rin natin yan. Tsaka hanggang dun. Actually guys, meron nagsabi sa akin na ano daw to, durian. Gusto kong ipaki-ID naman to guys, kung totoo ba durian to. Kasi, hindi ko alam kung ako ang naglipat na itong puno na to. Or tumubo lang siya kusa. Kasi guys, kung ano-ano tumutubong mga puno dito sa area namin na hindi ko naman siya tinaniman, no? So, eto, may isa pang puno dito na hindi ko sure. Diyos ko, nakakatakot. Akala ko po ay ahas. So, eto, may isa pang puno dito na tumaob na hindi ko sure kung anong klaseng puno ito. Alam ko, puno to na tinanim namin. Bakit nakataob? Ano siya guys? Yung malunggay. Yes, eto po yung malunggay namin na nagtataasan na at kailangan putulan na dahil nakakaabala na dun sa ating kuryente. And then kung makikita nyo guys, yung harapan ng bahay namin naging ganyan na yung itsura, kaya ang ginawa ng parking area ng mga kapitbahay namin na lilinisin natin. Isa yan sa mga lilinisin natin. At yung ating lemongrass, luyang dilaw lumabas na dun sa labas. Grabe naman kasi itong mga tumira dito. Tingnan nyo naman ang ginawa. Kaya akala tuloy ng mga kapitbahay namin abundanadong garden talaga kasi siya ginawang parking area. So, ang gagawin natin guys, lilinisin na muna natin to. And then, itong ating malunggay, baka maglagay tayo niyan dun sa ating harapan ng garden kasi sayang siya. Tingnan nyo naman yung malunggay ko, ang taba-taba na niya, no? So, puputulin natin siya para maging maliit na puno lang siya. So, kailangan talaga natin ng electric saw. Ang dami ko pa naman, meron pa naman ako sa bahay na di ginagamit. Sana dinala ko na lang. Kahit 110 nga lang siya. So, eto guys, babawasan din natin to ng sanga para hindi siya tumaas. Paki-ID guys kung anong klaseng puno siya. Ayan po. Mabalahibo yung kanyang dahon. Malambot lang. At sobrang lago niya. Ayan po. So, tingnan nyo naman yung mga damo. Oh. Grabe yung tigas ng lupa. Hindi binubungkal. So, titignan natin kung yung binili natin pambungkal guys, kung mabubungkal natin yan. Kasi yung binili natin na pambungkal ay yung pangtabas din ng damo natin. So, papalitan lang natin yung part na yun para magamit natin yung dulo niya. Kaya, so, kulang tayo ng tools. At wala tayong Ito guys, yung ginawa nating gapangan ng ating mga gulay. Kung makikita nyo, ayan. Kaso, ito dapat to nadiinan eh. So, ayan, meron tayo dito. Actually, meron pa tayong extra para dito. Sa kabila naman kasi gusto ko rin may tunnel tayo dito. Kinuha nga lang tayo ng bakal para dito. Kasi para yung mga gumagapang natin na gulay, may silbi sila. Actually, may tanim naman. Kaso, tingnan nyo naman yung mga buto kasi nung damo. Oh, another damo na naman yung tutubo na yan. Tingnan nyo yung nangyari. O, diba? Ganyang kalawak yung taniman sana natin ng gulay dito. Tapos, ang plano ng lola nyo, even bangketa, pupunuin natin ng gulay. Tapos, ito, for strawberry yan, guys. Kasi maganda dito, hindi masyadong sumisikat ang araw. Pati yung stage natin kasi ako ba't ako nagpalagay ng stage eh. Pagka nagkapere lola nyo kasama sa pababasag ko talaga kasi mas maganda to kung flat area lang talaga. Kasi nung pinapagawa ko yun, yung gilid na yun, marami kasi mga parang basura, semento, ganyan. So naawa ko doon sa mga maghahakot, tiyan ko pinatambak para di na sana maghahakot. Tapos sabi ko, sige gawin nyo na ng stage yan. Ako pinaawa, ngayon tignan nyo trabaho ko ngayon.
Diba? Anyway, pwede tayong maglagay sana dyan ng iba pang pwede natin taniman ng panay. Ang gagawin natin ngayon guys ay maglilinis muna tayo. Dun sa part lang na hindi maaraw guys kasi sobrang init. At magsisimula na yung lola nyo. Pero hindi ko alam kung saan natin itatambak to. Actually, pwede itong gawing fertilizer itong mga to. Kaya lang, kasi may mga seeds yan guys. The best nyan ay masunog natin. Guys, marami tayong abang ulit ng pananim dito. And then, ito yung mga pananim natin na itatanim na natin dito sa ating garden na pinaabang ko na tanim. Ayan, meron tayong mga papaya. Ito yung para sa bangketa natin. And then, itong mga sili natin na labuyo ay gagawin po natin siyang pang landscape. So, dito sa area ko na to guys, sa garden ko na to. Ito yung garden naman natin doon sa may gilid ng parking. Tingnan nyo, puro damo pa din, diba? So, kung makikita nyo, etong area na to, hindi ko to pinasemento kasi for parking kasi ito ay balak kong ipakwarto someday. Ngayon, ito naman, yung mga pananim natin na nakatambay na, kung makikita nyo, andyan na sila. So, ang gagawin natin ay, tinambay ko lang sila. So, ito yung mga pananim natin, guys, na nakatambay na. Ayan, meron na tayong mga marigold. Doon sa mga gustong umorder, guys, meron tayong marigold pom-pom. Ito po, available po kay Sweet Life Store yung ating marigold pom-pom na yellow at orange. And then, meron tayong marigold na eto, yung ganito lang po, plain lang po siya. So, meron tayong 4 na kulay nito, dark red, yellow, orange, combination ng orange at orange lang po. So, available yan guys. I-PM nyo lang ako. Meron din po tayong okra. Ito yung common okra natin guys. Meron po tayong kamatis. Common kamatis po natin yan. And then labuyo. Meron po tayong talong. Tsaka yung ating pansigang. Papaya. Meron tayong kalabasa. Pipino. Ano pa ba yung mga available natin? Meron tayong pipino, meron tayong upo. So, i-PM nyo lang po ako guys kung anong klaseng gusto yung gulay. So, eto, standby po to para dun sa ating mga gustong umorder ng ating mulberry. And then, meron na rin po tayong magic fruit. Pero hindi pa natin siya napapalaki. At yung ating sayote, ayan. Tapos, meron din po tayo guys dito na mga... Ito po yung mga seed... Ay, tinapakan ba ito ng pusa? Parang tinapakan ng pusa. And then, ito yung mga seedlings natin na aabangan natin after 2 weeks, guys. Ayan. So, iba't iba yan. Tinanim natin kahapon kasama yung mga pamangkin ko. Yan po ay mga mix ng melon, watermelon, sile. Puro Japan, ano po yan, variety. So, abangan nyo yan, especially yung ating mga strawberry. Isa to sa mga area guys na lilinisin natin. Ito yung katabi ng parking namin. So hindi ko talaga pinasagad yung bahay doon kasi gusto ko may another parking tayo dito. Dito sa bahay namin guys, maraming nagtataka. Bakit iba doon sa bahay nila yung parang ambience? Alam niyo kung bakit? Kahit magkakapareho yung bahay dito sa area namin guys, dito sa lugar namin, mapapansin nyo ibang-iba talaga kung bakit. Mas mataas kasi yung ceiling namin. Doon sa mga hindi nakakaalam. Kasi binayad ko po yan, nagdagdag ako guys ng hollow blocks. Kaya kung mapapansin nyo, marami man akong kaparehong, kasi dito subdivision talaga magkakaparehong bahay. Pero iba yung luwag. Kung mapapansin nyo, kasi ang original size ng bahay na to ay nasa 176 square meter. Pero pinasarado ko po siyang 250 square meter. Kaya malawak po yung looban ng bahay namin. Then second guys, kasi madali akong masuffocate kapag mababa ang kisame. So, nagpa-add po ako ng hollow blocks para tumaas siya. Kaya kung mapapansin nyo, sobrang taas ng kisame namin. At meron pa yung ganito guys. Kung tinanggal yan, malaki yan guys eh. Yung pinaka-space pa niya sa ibabaw. So, kung tinanggal yan at sinagad guys, mas mataas po yung kisame natin. Ganon din dun sa loob. At sa second. Etong kisame natin na yan, kung mapapansin nyo guys, o diba yan yung height ng kotse natin pag nasa loob. Tingnan nyo yung ibang bahay kapag nasa loob sila ng parking. O diba, kakapraso na lang. Kisame na kagad. Ito kasi guys, bawat baba ay nagpadagdag po ako ng 3 hollow block. And then ganun din sa taas. So 6 na hollow blocks po yung tinaas niya. 3 sa baba, 3 sa taas. Kaya mataas siya. And then sa lapad ng bahay, mas malapad yung bahay. Kasi kung makikita nyo, yung common na bahay, 3 yung bintana kong ganyan. Sa ibang bahay guys ay 2 lang. Kasi yun po yung pinaluwag ko talaga. Ito guys, may nagtatanong sa atin kung
ano daw yung itsura ng bahay natin. So, ito po yung itsura ng bahay na lola nyo. So, kung makikita nyo guys, meron tayong extra garage doon. Yung original na bahay, ayan po, ganyan. 2 bintana lang po yan. Pero yung sa lola nyo, 3. So, pinaluwagan ko po siya. Even yung terrace natin guys, dito kung makikita nyo, mas maluwag siya kumpara dun sa iba. So, ganito po yung itsura ng bahay ng lola nyo sa harapan. And then, binili ko po yung side. So, 3 lote po yung kinuha ko. 6 di bali siya kasi sa isang lote di baling 2 title yon. So, ito po yung 2. Sayang nga kasi pinapakuha ni Papa pati yung likod dati. Hindi ko pa kinuha. Nag-inarte pa ako. Sabi ko, wag na kasi okay na yan. Ito lang 2 nun. Tapos hinabol ko lang yung isa sa likod na sana kinuha ko na rin pala yun kasi hindi pa available pa that time yung likuran. So, yung 2 likuran. Sabi niya, ma'am, 2 na. Sana din 2. Pinilit sana ako ng agent ko nun eh. Hindi ako masyadong pinilit. So sana 4 yung lote ko na mas maganda kung makuha ko yung likod nun. Kasi nga, mas malaya ako makapagpuno ng marami sa buong paligid. So ayan guys, lahat yan, tinanim ko na yan. Walang mga tanim dyan. Lahat yan nakikita nyo puno sa loob ng garden ko, ay tanim ko na po yan. So ganyan yung itsura ng bahay ng lola nyo. No? Tapos dito, yung terrace ko dito, kung mapapansin nyo guys, malaki. Kasi ang original size po ng terrace dyan ay veranda lang talaga nakapiraso. So yung mga pinalaki ko yan ng 4 times yung terrace na yan kasi gusto ko nga sana ay may garden sa taas, pero ang nangyari naging sampayan na lang siya, no. Ayan, eto ikmos, talim ng nanay ko yan. Dati punong-puno ng halaman yan dito, ngayon wala na kasi nga hindi nga nadidiligan dahil anak ko nga ay nakatira, so hindi mahilig sa garden. Ayun, wala nang natirang halaman. So gagawin natin yung mga papaya natin, dito natin siya itatanim sa bangkita natin para maging malilim at the same time filter siya ng ating mga alikabok. Kasi maalikabok dito sa area na to dahil nasa main road kami guys. Kaya gusto ko magkaroon ng another papayang pananim dito pang filter natin. And then yung ating mga sili, dito naman natin sila itatanim. Tapos kasama ng ating marigold. Kaya kung nakikita nyo yung mga damo-damo na yan guys, ay i-renew natin lahat ng lupa niyan. Hinintay lang natin yung machine natin. So ayan guys. And then ito yung terrace ng lola nyo, entrance ng lola nyo. Ako nag-design nito guys. Itong pinaka-ano na to. Kasi ginaya ko to sa Japan. Yung style niya, ginaya ko. Ganito yung usually kasi yung gate sa Japan, yung pinaka-entrance. Ayan, parang may mga stage. Dati may nakatanim dito na pulang halaman. So, nawala na din. Kasi nga wala nagdidilig, wala naglalagay ng pataba. So, ang mangyayari guys, wala talagang mabubuhay na halamang katagalan. Kasi nga, hindi sila naaalagaan ng tama. Tignan yung mga bakal, oh. 'Di ba? Turn off talaga ako sa mga gumagawa ng ganyan sa atin sa Pilipinas kasi wala tayong aluminum. The best talaga ang aluminum guys. Kahit 100 years abutin, hindi talaga kinakalawang. Tapos napakatibay. Eto, tinanim ko to. Ako din nag-design yan guys. Nung nilagay ko yan, lubugan lupa. Tingnan nyo ngayon, umaangat na ng gusto. Kasi dapat po yan ay kinikilikil. Tapos, tutubo sila ulit ng palibago. Napakatibay na resistensya niyan. Pero huwag kayong magtatanim nang hindi kayo masipag maglinis. Kasi gumagapang yan kahit saan. Parang bamboo din po yan. Parang bamboo din to guys. Peste din siya. Pero may benefits daw to. Marami daw tong benefits. Oo. So, ayan. Nakita nyo. Kasi cute. Social na social ako dyan guys. Kaya lang depende talaga sa nakatira yung kaya ang plano ko talaga guys kapag naging okay yung pagbablog ng lola nyo, talagang dito na kami titira para ma-maintain ko itong ating bahay. So ito po yung entrance door talaga namin. Ayan. Ito, ako din ang nag-landscape niyan guys. Actually graba lang to noon. Ito, nakita nyo bato-bato na yan, patatanggal ko yan kasi kapatid ko nagsemento, may natirang semento, tinambak dyan, hindi pa inayos. Tingnan nyo naman ang itsura, Mariosep. Talagang yung gagawa lang, hindi pa gagawing professional yung pagkakagawa. So yan, ako nag-design yan guys kasi gusto ko may parang grotto style na ako dito. And then puro-puro tayo ng halaman dito kung bakit, kasi ginagamit ko yung pang filter nung mga alikabok. Once na may mga halaman tayo dyan. At magiging presko yung hangin kapag maraming halaman. Kasi sila yung nag-filter nung mainit na hangin at alikabok. Another damo. So, arkila tayo ng truck. Tingnan nyo guys, di ba? Ang ganda ng design ko dito. And then, pagdating dito guys, main door natin to. Pero hindi na namin nagagamit kasi nga doon yung sasakyan. So, doon na lahat doon may diretso. Kaya parang na lang to, props na lang to talaga sa totoo lang. And then, dito sa likod ng bahay namin, gilid. Actually, gilid siya. So, ayan. Ito yung ginawa ng lola nyo na
stepping stone na gawa natin sa semento at dahong malalaki. So, ayan. Dito, ganyan yung itsura ng ating garden. So, pinuno ko din siya. Ito actually, puno to ng ganito dati. Kaya lang, naglagay nga lang ng isang daanan kasi nga ay walang madaanan. So, sisiksik tayo dyan. Kaya, inopen na lang tong area to. Pero, pagkata kasi kung may halamang maliliit dyan. Actually, meron akong hydrangea na tinanim dito. So, aywan ko bakit nasa na napunta. Ang mahal pa naman ng hydrangea. Dito may rosas ako, namatay. Gumamela na lang yung nabuhay. Nagpagkapang ako ng rosas dyan nun, guys. Kasi nga mahilig ako sa rosas. Gusto ko gumagapang sana sila dyan hanggang ibabaw. Kaya lang, hindi talaga naaalagaan. So, wala tayong choice. And then, ito another variety ng gumamela na mas maliliit siya. Ayan, hibiscus. Ayan pala, hibiscus. So, ayan, gumamela. And then, pagdating dito, may santol akong tinanim dyan actually. Ayan, tapos ito, may mulberry tayo ulit doon tinanim. Ito, so puputulan din natin yan. Putol ng putol yan eh, ayan o. Kaya lang, hindi maganda yung pagkakaputol nila. Ang nangyayari guys, nagiging, pahaba yung tubo nila. So, dapat yan, pag tumubo na yung isang ganyan, ito, tatastasin nyo na to para magsasanga siya ng panibago. So, sanga-sanga sana. Kasi pagka ganito, isang linyahan lang na ganyan, guys, ang tutubo. Isang straight lang yung pahaba lang sila. Kaya kailangan, yung pinakadulo, tatastasin nyo yan para magsasanga to. So, ganun po yung pagpapatubo ng mulberry. And then, ito naman, guys, ay orange. May orange akong tanim dito. Oh, yun, may mga bunga na sila, pero hindi pa ganun kalalaki, maliliit pa. Oo. So, palaki pa lang yan by mga August, July pa yan, pero pwedeng ma-harvest. Ang lalaki po niyan, guys, yung orange na yan, ganyan po siya kalalaki. Parang suha, pero napakatatamis po nila. Ang dami nilang bunga. So, hindi rin siya nalalagyan ng pataba. Hindi ko alam kung bakit sa gitna ako ito tinanim eh. Dapat kasi inano ko yan, guys, ginanon ko yung isnat. Ang dami kong tanim dito, namatay na lang. May iba pa tayong tanim dyan, so hindi na nabuhay. Gagawin ko dito, guys, magpapasanga ako and then igigilid natin sila doon and papatayin natin to. Ayan o, may isang puno dito na tinastas sila nanay, so hindi ko alam kung anong puno yan tinastas nila. Namumunga din yan kasi halos lahat dito na tinanim ko pang paligid na puno, guys, ay namumunga. And then ito yung apple mango natin. Tapos meron din akong king, guys. Tapos may nakita nga daw bunga si Jepoy. Kaya lang nalaglag nga daw, sabi ni nanay kahapon. Eto maliit pa, so bubot pa siya. So, eto guys, kinagat na to ng insekto once na may ganyan. Talagang, paano hindi babahay ng insekto? Tingnan nyo naman. So, ito ang plano ko dito sa puno na to, guys, ay gawin nating bansutin. Kahit ibayad ko na siya, pagkaputol sa kanya ay papatapon natin. Although, kailangan ko talaga yung mga branch kasi magagamit natin yan pang gatong. Pagdating ng panahon na nagkaroon ng crisis, magagamit natin lahat yung branch nila. No? Tapos yung mga dahon, pwede natin yan gawing pataba. So, lalagasin lang natin yan. Ang hinahanap ko kasi, guys, talaga ngayon yung wood chipper. Kaya lang medyo maingay kasi yon. So, ayan, ganyan yung itsura ng ating mga puno. So, ang dami nilang dahon, ang dami nilang sanga. Maganda sana maging kaya lang sobrang baba na ng iba. At yung iba naman na napakataas, ay hindi natin pwedeng pataasin ng husto. Kasi kapag kami mga mga bagyo, napakahirap, guys, kung mataas yung puno. Pwede po yung magiba at tayo ng disgrasya tayo ng kapitbahay. So, mahirap na. Ayan, pinaputol nila yung ating malunggay na isang malaki doon sa dulong-dulo. May malunggoy tayo dyan. Ayan, sobrang laki na. Pinapalaki kasi nila bago nila maisipang putulan. Kaya, ayun, hirap po tayo ngayon sa Tapos, dito sa area na to, ito yung bala kong gawing pond. Itong area na to. Fish pond. Tapos, dito yung gulayan. May tububong puno na last year sabi ko putulin na nila, hindi nila pinutol. Ayan na, naging puno na. So, isa yan sa papuputol natin, guys. Ito yung fig, pero nakain naman din daw yan sa atin dito sa Pilipinas. Pero ayokong magpakasiguro, no. So, papaputol na din natin yan. Tingnan naman nyo yung ugat niya, lumaki na ng husto, diba? Ewan ko ba doon sa mga anak ko. So, ayan, guys, ganyan kalaki yung ating area ng garden. At ganito naman yung area natin dito. Tingnan nyo, guys, sorry ha, medyo talagang nakakadismaya yung dumi, yung kalat. Ang dami ko rin gusto kasi ipatapon, guys, katulad nito mga kahoy-kahoy na yan, yung yung parang mga pulpul yata, yung mga tambak ng pool. Kaya kailangan talaga pag may bahay kayong ganito, guys, meron kayong extra storage para dun sa mga items na hindi nyo na kailangan, katulad ng mga pool.
'Di ba? Para may pagtatambakan kayo. Kasi wala kayong pagtatambakan kung saan na lang nakatambak sa bahay niyo yan. Actually, yung ating dragon fruit dito, yung dati nakagapang. Wala na rin. Grabe guys, tingnan nyo oh. Yung mga bahay dito kasi malapit kami sa bulkan. So pag puputok yung ano, nagkakaroon ng damage yung una, yung pader. So ayan guys, ito naman yung tagusan doon sa may likod natin na pinagawa kong outdoor lanay ng kitchen natin. Sana masarap mag ano dyan eh, magkain-kain pagdating ng tanghali or may picnic, tapos may mga gulayan doon. Guys, na-tour ko na kayo dito sa aking labas ng bahay. Sa loob ng bahay ayoko kayo i-tour. Next time ko na kayo itutour kapag nakahanap na ako ng sponsor na pwedeng magpaayos pwedeng mag-ayos ng bahay natin sa loob. Kasi as of now guys, sobrang nai-stress ako, kaya ayoko na rin dagdagan yung stress nyo. Tama na, ako na lang yung nai-stress. So yun lang, hanggang dito na muna yung tour ng lola nyo at maglilinis na tayo ng garden.